Discipleship po healing discipleship po natin pang 141 days na tayo ngayon. Palakpakan natin si Lord dahil tayo ay nakaabot sa pangtatlong buwan. Halos ito pa lang yung healing na pag-aaral na tuloy-tuloy. No, kahit Saturday, kahit online, at kahit maraming mga balakid, at kahit maraming pakikipaglaban, na tuloy-tuloy natin at mag-performance na po tayo. So congratulations sa atin. At marami na tayong napag-aralan sa healing discipleship po, no? Actually, itong lesson na to, ay nasa lesson 12 pa lang ako. Pero yung forgive and be healed. Kung na-miss po natin to, isinend ko na po yung link nito, sinend din ni Ate Linda sa GC ng NAP ng TLTM. Pwede po natin mapakinggan ulit to sa YouTube kasi naka-record naman. Forgive and be healed. Yun po yung ating pinag-aralan last time. I-recap ko lang ng saglit, no? Itong forgive and be healed, nakita po natin yung connection kapag tayo ay nagpapatawad. Kapag tayo nagpapatawad, ito po yung open door para tayo ay makareceive ng healing. Una, spiritually, dahil tayo napatawad sa ating mga pagkakasala. Pangalawa, sa part ng ating soul, na yung emotion natin, yung kaisipan natin, yung mga, kasi po yung stress, distress, pain, lahat ng mga nangyayari sa ating mental na kalagayan, ito po ay konektado kapag hindi tayo nagpapatawad. Unforgiveness po, nagiging open door siya para tayo ay matalian doon sa mga hinanakit, sa mga pain, mga bitterness. At naalala ko nga kapag ang mga doktor or kapag tayo ay ano sa mga doktor, lagi nilang tinatanong, may stress ka ba? Meron ka bang iniisip? 'Di ba gano'n? Meron ka bang parang problema, gano'n? Kasi, kahit ang mga sa medical field ay sa medical, kino-connect nila na kapag ang estado ng ating kaisipan at ng ating emosyon ay, negatibo, nadadamay pa kahit yung ating mga physical na pangangatawan. Nag-a-agree po ba kayo do'n? Kapag tayo ay maraming iniisip, kahit yung katawan natin sumusunod do'n sa gano'ng mga, kalagayan po 'no. So, doon nakita natin yung kaugnayan ng pagpapatawad at sa ating kagalingan. So, tayo ay naghi-healed spiritually, soul, and our body. Ang pinaka, key verse po nitong pag-aaral na 'to sa James 5:16. Sabi po doon, "Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective fervent prayer of a righteous man avails much." Makita po natin dito na talagang, kapag ikaw daw ay nagpapatawad, I mean kapag ikaw ay nagko-confess sa iyong mga kapatid, sa iyong mga kasalanan at napagpi-pray ka at napagpi-pray mo sila, ikaw daw ay nakaka-receive ng kagalingan, that you may be healed, sabi dito. So yung bunga ng pagko-confess mo at ng bunga ng pagpi-pray mo, yung kagalingan, that you may be healed, sabi dito sa James 5:16. Diyan po natin kinuha yung, pag-aaral, yung pinakapundasyon na yan. So maraming tao na may dala-dalang mga kapaitan, kasakitan, yung mga pain sa kanilang kalooban, kaya kahit ang katawan niya naapektuhan. Nandiyan yung mga, guilt, yung bitterness, kumbaga ito yung parang nagiging balakid, kaya hindi nagiging, peace at healthy yung ating, kaloob-looban at ng ating kaisipan. So ang Panginoon naparito siya para dalhin sa atin yung complete healing, 'di ba? Forgiveness sa ating mga kasalanan at restoration para sa ating mga sugatang puso. Katulad nung sinasabi sa Psalm 147 na He healed the brokenhearted and binds up their wounds. So, ngayon pong araw na 'to last week po, nagbigay tayo ng mga 3 example, 'di ba, yung paralytic na lalaki na napatawad at napagaling sa Mark chapter 2 verse 1 to 12. Nakita po natin doon na, sometimes yung karamdaman talagang meron siyang connected kapag tayo ay hindi nagpapatawad.
Pangalawa po yung, babaeng makasalanan, paano siya pinatawad ng Panginoon at na-restored sa Luke 7:36-50. At lastly, yung pangatlo natin na example yung, healing at the Pool of Bethesda, yung lalaking 38 years na nandoon. So, siya ay napatawad pero sabi dun ng Panginoon sa John 5, pinagaling siya pero mamuhay din siyang banal. Mamuhay na siyang banal, 'wag na siyang bumalik dun sa mga dati niyang ginagawa. At tawag dito, to sum up yung sa pinag-aralan natin last time, kailangan natin makita na every time na ang Diyos nagpapagaling, meron po siyang salita na binabanggit sa mga tao, 'di ba? Doon sa lalaking paralitiko, sabi niya, "Your sins are forgiven you." Yun po ay a word na nabanggit ng Panginoon dun sa lalaki na yon. Pangalawa po, sabi dun sa babae naman, "Your sins are forgiven you, your faith has saved you, go in peace." Yun po yung kanyang sinabi. At doon naman sa pangatlo, yung sabi ni Jesus, "You have made well, stop sinning, or something worse may happen to you." So, makita po natin kahit sa pagbabasa namin sa Mark ngayon, consistent ang Biblia na kapag ang Panginoon siya ay nagpapagaling, meron siyang mga salitang sinasabi. "Be healed of your affliction," sabi niya doon sa babaeng dinudugo. At sabi niya kay Jairus, "Don't be afraid, only believe." So, makita po natin doon na every time ang Diyos siya ay nagpe-perform ng miracle, merong mga salitang ini-speak. Kasi pinakita natin yung kahalagaan na kapag ikaw ay mayroong karamdaman, anong specific na talata o anong specific na word ng Diyos ang pinapanghawakan mo? Or mahalaga ba na meron kang pinapanghawakan na salita ng Panginoon? Ito po ay napaka-principle na kailangan nating masundan, 'no? Kasi naalala ko before kay Ate Arlene, yung pinapanghawakan niyang verse nun sa Isaiah 26:3, yung, "He will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you." So, doon makita natin na kahit nasa karamdaman ka, pwede mong desisyonan na ikaw ay nasa perfect peace. Yun ay specific sa kanya. Paano sa inyo? I mean, paano sa atin? Meron ba tayong specific na word of God na pinapanghawakan? 'Di ba? Yun po yung binigyang diin natin kasi ang salita ng Panginoon, ito ay nagdadala ng healing din sa atin. He sent His word and healed them, sabi nga sa awit. So, yun po yung kahalagaan ng meron tayong salita na pinapanghawakan na mula sa Panginoon. Ngayong araw po na ito, ang pag-aaralan natin ay dalawang tanong. Bakit ang pagpapatawad nagdadala siya ng kagalingan? At pangalawa po, paano tayo magpatawad at paano tayo makareceive ng kagalingan? Kasi nakita na natin yung kaugnayan ng healing at ng ating pagpapatawad. Okay, number 1 po, why forgiveness brings healing? Dito sa point 1 natin, ang pagpapatawad po, ito ay nagsisira ng kapangyarihan ng bitterness. Ang bitterness, ito yung parang mga kapaitan sa buhay, yung 'di ba pala 'pag sinasabi natin 'pag hindi tayo nagpapatawad, tapos magsasabi ka pa dun na, ganito yan, ganito siya. Ang bitter mo, 'di ba, parang sinasabi natin, ang ampalaya mo, ang pait mo, 'di ba? Ampalaya ka, ang pait mo, 'di ba? So, dun makikita mo talaga kung nagpatawad na yung tao o hindi pa. Kasi parang ano pa siya, parang mayroon pang something, parang may natitira pa. Parang bitter ka pa, 'di ba? So, why forgiveness brings healing? Ito po ay kinuha sa Isaiah 4 verses 31-32. Kinat-cut lang po natin, kinuha natin yung pinaka-inano niya. So, Ate Agnes, nakikita mo yung screen ko? Naka-mute ka po ata. Get rid of all bitterness, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Yan, thank you po. So, dito makikita po natin, 'di ba, na ang sinasabi dito ni Ang Apostle salamin Paul, ko.
tayo daw ay alisin daw natin o i-get rid natin yung mga kapaitan, yung mga bitterness, yung mga um, yung parang hindi ka magpatawad, gano'n. Yung parang mga 'di ba kasi 'pag tayo nasaktan, minsan nakaano yun, nakadepende kung gaano siya kalalim yung sakit o gaano kababaw yung sakit. Pero ang paalala sa atin ni Paul dito, lahat ng mga bitterness mo, Ang get galing na. rid mo yun. Alisin mo yun. Alice in. Magpatawad ka, forgive each other. Madali ba yon? Hindi. To forgive each other, Minsan, napakahirap nun. Kasi minsan, para tayong kina-classify natin, itong nagawa ng taong na 'to, madali 'to, pero ito parang medyo hindi. O kaya parang minsan inano natin yung bigat, 'di ba? Kaya minsan yung pagpapatawad natin, nakadepende kung magaan yung nagawa ng tao na 'to or mabigat yung nagawa ng taong ito. Yun. Pero sinasabi ng Bible, forgive each other, sabi ni Paul. Si Paul marami siyang dinaanan na persecution, pero paano niya pinapaalala sa mga Ephesians, you need to forgive. Kailangan mong magpatawad. Sa paanong paraan? Sinabi din po ni Paul dito, just as Christ, God forgive you. So kung paano ka pinatawad ng Diyos, ganun ka din magpatawad. Mamaya po bibigyan natin ng diin po yun. Mayroon pa tayong isang talata about dyan. So dito, pinapakita lang sa point 1 natin na ang forgiveness, ang pagpapatawad, sinisiraan niya yung kapangyarihan ng bitterness. Yung mga tawag dito, yung mga kapaitan natin, yung mga parang hinohold natin na nahirapan tayo magbitiw ng pagpapatawad. Kayang-kayang paggawin yon ng pagpapatawad. Masira yung mga kapaitan mo, yung pagiging ampalaya mo, pagiging bitter mo. Yun po. Pero katulad ng pagpapatawad ng Panginoong Hesukristo sa atin, hindi sa sarili mong kaparaanan. Pangalawa po, ang sabi dito, forgiveness restores our relationship with God. So sa point 2 natin, ang pagpapatawad, dito tayo tawag dito nare-restore yung ating relasyon sa Panginoon. Meaning parang, kasi 'di ba tayo naman ay nagkakasala. I mean, kahit tayo mga Kristiyano na, aminin natin sa hindi, tayo nagkakasala pa rin. Pero sa tuwing tayo humihingi ng pagpapatawad, una sa Diyos, paano yung relasyon natin, tawag dito, lalong umiigting sa Panginoon. Hindi ka lumalayo, kundi ikaw ay papalapit sa Panginoon. Yun po. Ate Linda, nandiyan ka pa ba? Pabasa po nung Matthew 6:15. Nakamute ka ata, Mute Ate ka Linda. ate. Matthew yun. 6:15. Teka, paano ba palakihin to? Ayan. Pindutin mo lang to. Matthew 6, 16 ba to? 15 po. 15. If you do not forgive others, your Father will forgive your sin. Will not. Will not forgive your sin. Ayan. If Salamat you po, do not Pastor. forgive others, your Father will not forgive your sin. Ayan, salamat po Tama. Pastor Linda. Yes. So dito makita po natin, 'di ba sabi kasi ni Paul, forgive each other or forgive one another. Ang paalala naman sa atin ng Panginoong Hesus sa Matthew, kung hindi ka magpapatawad sa iba, hindi ka rin patatawarin ng Ama mo na nasa langit sa iyong mga kasalanan. So dito makikita natin para po siyang itong verse na to para siyang conditional. Kasi nandiyan yung salitang if. Kung kung hindi ka magpapatawad, hindi ka patatawarin. Kumbaga, ito yung sanhi, ito yung magiging ay, nasaan na ba yun? Ito yung sanhi, ito yung bunga. Ganun po siya. Kung hindi ka magpapatawad, ugat, ito yung magiging bunga. Hindi ka din patatawarin. So, makita po natin dito na ang encourage talaga sa atin ni Paul sa Ephesians, magpatawad tayo. Dahil sinasabi ng Panginoong Hesus sa Matthew, magpatawad ka kung paano ka pinapatawad ng Ama mo na nasa langit. Meaning, kung hindi ka magpatawad, inuulit-ulit lang po natin pero binibigyan natin ng diin, no? Kapag hindi ka nagpapatawad,
hindi ka rin patatawarin ng Ama mo na nasa langit sa dami-dami ng ating mga kasalanang ginagawa. So, makita po natin dito na you need to forgive. Every time na sinasabi ng Bible na magpatawad ka, hindi po siya suggestion na kailangan mong gawin, kundi siya ay commandment na kailangan mong sundin. Kasi minsan baka nakikita natin, ay suggestion lang ng Bible yan, na parang magpatawad ka kung nakapanakit, kung may nasaktan ka. Hindi po siya suggestion. Hindi siya suggestion na magpatawad ka. Command siya na kailangan mong sundin. Forgive. Forgive. Yan po yung binibigyan din dyan. Pero makita natin dito, nakakapagpatawad tayo dahil tayo ay pinatawad ng Diyos. Or nare-receive muna natin yung pagpapatawad ng Diyos Ama, kaya tayo may kakayanang magpatawad din sa iba. Kabaliktaran, kapag hindi ka nagpatawad, well, hindi ka rin patatawarin sa iyong mga kasalanan. Yun lang po yung sinasabi ng talatang dyan. Kaya dito So, makikita natin question. paano nare-restore yung relasyon natin sa Panginoon. Ano po? Question. Sige So, po. so, parang sabi mo kasi kanina, magpatawad ka dahil ang Diyos ang unang nagpatawad. Mm. Pero, yung inulit mo naman, sabi mo, magpatawad ka para mapatawad ka ng Diyos. Mm-mm. Ano ba So, una? napatawad ka muna ng Diyos, kaya tayo nakakapagpatawad. Pero gusto ko pong bigyan din pala dito, nakalimutan ko na hindi tayo nagpapatawad para tayo patawarin ng Diyos. Kumbaga parang hindi yun yung pinaka-focus natin. Na ay magpapatawad ako para patawarin din ako ng Diyos. Hindi yun ang focus natin. Ang focus natin dito, nakakapagbigay tayo ng pagpapatawad sa iba kasi tayo ay pinatawad muna ng Diyos. Meron pong verse tayo dyan, mamaya po tayo doon sa kabilang puntos. Yan. Okay, Salamat, thank Ate you. Pastor Linda. Next po tayo, sabi sa point 3 natin, ang pagpapatawad daw, ito ay nagdadala ng kapayapaan at freedom. Yun. Inulit lang po diyan sa Luke 7:50, ito po yung babaeng, pumunta kay Jesus at siya'y umiiyak at siya'y humingi ng kapatawaran. Sabi ng Panginoon, "Your faith has made you well." So magitan ng iyong pananampalataya, ikaw ay naging malakas na, ikaw ay na-restore, ikaw ay napagaling, healed or well. Go in peace. 'Di ba? So makita po natin dito na ang pagpapatawad po kasi, ito po yung parang, pinapakawalan natin yung pain sa loob natin. Una tayo munang napapakawalan at yung mga pinapatawad natin, tayo ay kumbaga sila din ay napapakawalan natin sa mga hinanakit natin sa ating mga kalooban. So makita po natin dito na ang pagpapatawad nagdadala siya ng kalayaan sa ating mga puso, tapos kapayapaan. Kasi 'di ba po 'pag tayo nagpapatawad sinasabi natin na parang gumaan yung kalooban ko o parang nabunutan ako ng tinik sa lalamunan ko sa haba-haba ng panahon. At minsan ang mga tao, lalo 'pag hindi ka pa Kristiyano, sinasabi nila, "Uy, magpapasko na, patawarin mo na 'tong tao na 'to." 'Di ba? Para naman mapayapa ka at mapayapa yung bukas ng bagong taon para sa'yo. Pero minsan parang, ano ba yun, seasonal ba magpapatawad, 'di ba? Seasonal ba yun? Pero dito makita natin na, tayo ay nagkakaroon ng kapayapaan kasi nga napapalaya tayo, una muna tayo at napapalaya din ng iba kapag tayo ay nagpapatawad. At katulad po nung sinasabi ng Panginoon kanina, ang pagpapatawad po hindi po 'to, hindi po 'to feeling, na parang minsan kung feel mo magpatawad o hindi siya feeling. Ito ay desisyon na hinahakbangan mo, na, "Lord, papatawarin ko 'tong taong 'to, hindi dahil sa para ako'y mapayapa." Kasi ang pag-aaral po na 'to hindi tayo after doon sa fruit. Halimbawa katulad nung sinasabi sa title natin, 'di ba, "Forgive and be healed." Kumbaga parang ang sanhi, magpatawad ka, ang bunga, mapapagaling ka. Pero hindi kasi tayo doon sa fruit. Kasi ang fruit, ito ay byproduct
hindi 'to ang pinaka-focus natin. Ang pinaka-focus natin dito, paano tayo maturuan na na sa relasyon natin sa Diyos, nagbubunga ito ng kagalingan. Kumbaga ano na lang siya, tawag dito, talagang bunga na lang siya, epekto na lang siya kapag tayo nagpapatawad. Katulad nung sinasabi dito ng Panginoon sa babae na yon, "Your faith has made you well." Sa pamamagitan ng pananampalataya mo, ikaw ay napagaling at humayo ka ng mapayapa. Go in peace. Yun po yung pangatlo natin. Yun po yung tatlong point natin. Number one, nagpapatawad tayo at dahil ito yung nagdadala ng kagalingan, nasisira yung kapangyarihan ng kapaitan o bitterness. Pangalawa po, nare-restore ang ating relasyon sa Panginoon. At pangatlo, nagkakaroon tayo ng kapayapaan at freedom. Pwede na natin tapusin sa ganyan kasi busog na tayo. Di ba po? Ganun pa man, tayo magpatuloy sa pangalawa nating tanong, paano naman tayo magpatawad at marireceive natin yung kagalingan? Again, ang focus natin dito is matutunan natin paano magpatawad, hindi yung tayo ay gumaling. Kasi bunga yung kagalingan natin kapag tayo ay nagpapatawad. Pinakita na po natin last week yung kaugnayan ng pagpapatawad at ng kagalingan. Binibigyang diin natin dito ng pagpapatawad hindi siya feeling, kung feeling mo o hindi. Siya po ay desisyon kailangan mong hakbangan sa pang-araw-araw mong pamumuhay. Kasi whether gusto man natin o hindi, nasasaktan tayo minsan sa mga tao sa church, sa family natin, sa komunidad natin, sa mga katrabaho natin, whether sinasadya natin o hindi, or whether sinasadya nila o hindi, minsan nasasaktan tayo, or whether sinasadya natin o hindi, minsan nakakapanakit tayo, intentionally man o hindi. Pero I believe na as a Christians, hindi sana tayo intentionally na nakakapanakit sa iba. Dapat nandun tayo sa minsan sa parang hindi naman natin intention pero nasasaktan talaga sila. 'Di ba? Kaya doon nagdadahan-dahan tayo na, "Ay, bro or sis, nasaktan ba kita sa sinabi ko?" Kumbaga parang ikaw din ang nag-a-approach sa kanila. Pero dito po, how to forgive and be healed. Dito sa 1 John 1:9, sabi po dito sa 1 John 1:9, Ate Agnes, pabasa nga po ulit since malalaki naman yan. Andiyan ka pa ba? Ate Ags, sa 1 John 1:9. Ito, may salamin na ako. Kita ko na siya. If we confess our sins, He is faithful. Ito, naririnig niyo na ba ako? Opo, 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. ayan. Ate Okay, Agnes, base narinig po na? dyan, opo, base po Hello? dyan, ano daw ang Diyos? Okay. Siya ay, Faithful and ah, just. ayan. He is So, faithful and just. ayan po. Thank you po. So, katulad po nung paalala sa atin nung last time ni James, diyan po sa sulat naman ni Juan o ni John sa 1 John, sa epistle niya, sabi niya diyan, if we confess our sins, kumbaga parang conditional na naman to kasi nandiyan yung salitang if, or sa Tagalog, kung tayo nagko-confess sa ating mga kasalanan, hindi Siya po ay sinabi tapat. diyan na sa pari o sa kung sino-sino pa man, we need to confess our sins to God. Yung nilalapitan natin, kailangan mo siyang makilala that He is faithful. Siya ay tapat, 'di ba? Faithful hindi lang doon sa point na parang kasi minsan 'di ba pag tayo nagko-confess sa mga tao, minsan yung mga kasalanan natin kinakalat nila. 'Di ba parang minsan doon ako parang naano kasi may mga issues sa amin dito na kahit pag nagko-confess nila sa pastor nila, kumakalat yung kasalanan niyang nagawa kahit sa ano, which is parang bad ano yon ng Mm-mm. pagko-confess. Dapat napapagkatiwalaan ko yung Oo. pinagko-confessan. 'Di ba? Katulad nung na nag-confess ka sa pastor mo, dapat yung pastor na pinag-confessan na yon, faithful din siya na hindi niya ipagkakalat yung mga sinabi mo. Yon. Yun. So, ang Diyos, hindi tayo mabibigo sa Diyos. God is a faithful God at just din siya. Kumbaga, yung batas niya, hindi siya kumikiling doon sa parang kasi minsan 'di ba parang pag tayo nagko-confess sa tao, parang
hinahantay natin na parang i-affirm tayo na o kumampi sa atin na Mm. oo nga, ganito si ganyan, ganito ganyan. Pero ang Diyos, just siya. Pag sinabing just, kung meron kang mali, sasabihin niya sa'yo. Hindi siya Pag mali ka, kakampi mali doon sa ka. side lang na, ay oo nga, mali yung tao na yun, kaya dapat mong awayin. No. Hindi ganun ang Diyos. Hindi ganun ang Diyos na nakilala natin. God is a faithful God and God is a just God. Para tayo ay to forgive us. Siya ang Diyos na siya ang Diyos na nagpapatawad sa atin. So si Apostle Amen. John, binigyan niyang diin that we need to confess our sins. Kahit po yan sa parang nung una tayo naging manampalataya, 'di ba? Kinonfess muna atin yung mga kinonfess muna natin yung ating mga kasalanan and we receive forgiveness to God from God. Ayan. Sabi sa Matthew 5:44, pray for those who persecute you. Dito pinapakita din naman paano ba tayo magpatawad. Sabi ni John kanina, mag-confess tayo. Pangalawa, paano tayo nagpapatawad? We need to pray for those who persecute us. Nakita po natin to sa buhay ng Panginoong Hesus nung siya ay nakapako na sa krus at siya ay inaalipusta. Ano po ang sabi ng Panginoon? Ng Panginoong Hesus sa kanyang ama? Patawarin mo sila Patawarin mo sila dahil sapagkat hindi nila alam ang ang kanilang kanilang ginagawa. ginagawa. So doon makita po natin na ang Panginoon hindi niya lang tinuro sa Book of Matthew, sa Book of Gospel na to pray for those who persecute you, kundi kanyang dinemonstrate on the cross paano tayo nagpapatawad. Ipag-pray natin yung mga nagpe-persecute sa atin. Kasi minsan may mga taong hindi sinasadya man nila o hindi nila sinasadya, nakakapanakit sila talaga. Yun. Pero dito makita po natin, naalala ko lang dito yung mga testimony na napakinggan ko ng maraming beses na yung mga kaganapan po yung kaganapan ng isang Christian family, nagcamp po sila. Pumunta sila sa mountain, tapos nag-camp sila doon sa camping site. Tapos yung babae na yun, yung anak niya na babae, nawala po. Tapos later on, nalaman na siya ay dinukot at pinatay ng lalaki. Totoong buhay po to na nangyari. Tapos, so Christian nga sila, pinag-pray, nung pag-uwi nila, masakit na masakit talaga kasi kahit yung kapatay, hindi nila nahuli, hindi siya nahuli. Tapos, tawag dito, matagal bago siya nahuli. Tapos, siyempre yung pinagdaanan nila silang mag-asawa. Tapos, after 20 years later, nagkita sila nung nakapatay sa kanya, sa anak niya. At yung lalaki na yon na nakapatay, nagulat siya kasi kahit nung humingi na siya ng pagpapatawad dun sa magulang, ang sabi nung magulang, 20 years ago, pinatawad na kita. 'Di ba? So, parang hirap nun. Kasi, nawalan ka ng anak eh. Ano yung feeling na nawalan ka ng anak? Tapos, yung napatawad mo yung mga nakagawa sa'yo ng masama. 'Di ba po? So, isa lang yun na story. Pero, doon po natin makikita na as a Christians, talagang mahirap na magpatawad. Pero ikaw kasi yung nahi-heal doon kasi naalis yung mga guilt, yung mga kapaitan, yung mga hinanakit sa puso mo. Nakakarinig po kayo ng Christian news all around the world, marami pong pine-persecute ngayon. Katulad sa China, marami mga pastors na nakakulong ngayon doon kasi hinahawakan ng Chinese Communist Party o CCP yung church na service. Kailangan muna daw awitin yung parang mga national anthem nila bago sila magpanambahan. Tapos yung mga tithes and offerings nila parang gusto din hawakan ng government. So maraming persecution na nag-a-arise ngayon sa China at maraming mga pastors na nakakulong. Pero mamamangha ka sa mga story ng mga pastors kasi they still pray for Chinese na nagpe-persecute sa kanila. Last 2 weeks ago, merong sinirang bahay panambahan sa Indonesia. Kasi po ang Indonesia, ito po ay Muslim country. Napapersecute ang mga Christian ngayon doon. Tapos,
yung youth na service talagang winasak nila. As in, pinasok yung bahay panambahan, pinagbubugbog sila, nandun na lang sila sa labas. At meron pang kaganapan sa Nigeria na mga pine-persecute, na mga pinapatay. Kung makakarinig ka ng mga news, Christian news sa mission field, maraming nape-persecute until now. Pero ano yung mga response ng mga Christians o yung mga true believers? They still pray for their country. Pinagpipray pa rin nila yung bansa nila. Pinagpipray pa rin nila yung mga taong nagpa-persecute sa kanila. Na sila ay maliwanagan ng Diyos, na ang gospel ay makarating sa kanila, at paano sa pagde-demonstrate nila ng prayer and forgiveness, makareceive ang tao sa Diyos. So, ano po yun? Parang napaka-imposible na mabigay natin sa mga tao. But, when the Bible say forgive, forgive. It is not a feeling, it is a decision to make. Decision mo siya na binibigay mo. And lastly, dito po tayo magko-close kasi naka 30 minutes na tayo. Dito po sa Matthew 18, 21 to 22. Ate Linda, nandyan ka pa ba? Pabasa nga po nung last verse natin. Matthew 18, 21 to 22. Eka lang, palalakihin ko lang. Okay po. At ayaw lumaki. Pindutin mo lang yung app, yung ano ko, screen ko. Ayan. Then, Peter, came. Then Opo. Peter come to him and asked, Lord, how often should I forgive someone who sins against me? 7 times? Mhm. No, not 7 times, Jesus said, but 70 times 7. Ayan, salamat 70 times times 7. 7. Salamat po ka, Sir Linda. So makita po natin dito sa Matthew, nagtanong si Peter, si Pedro, tayo din na si Pedro, maaring tanong din natin to, Lord, hanggang kailan ba ako magpapatawad? Hanggang kailan ko ba ibibigay ang pagpapatawad ko? 'Di ba? Sabi ng Panginoon, not 7 times, hindi 7 beses, kundi 70 times 7. Let's do a math. Short math, 'di ba? 70 times 7. Ilan po 'yun? Sa mga may calculator ngayon, ang sagot po dyan is 490. 49. 490. 490. Yan, 490. Tapos, i-divide mo siya kunwari sa 306, i-minus mo siya sa 365 days. Kasi, halimbawa, isang beses ka lang nagpatawad sa isang araw. May natira ka pang 125 days. Nilalaro ko lang po siya, no? Pero, ang pinaka-pinopoint kasi dito, na kailangan mong magpatawad, hindi doon sa parang math na, oh Lord ha, nakaisa na ako sa araw na to. Pero 365 days lang ang araw, Lord. O kaya 2 beses lang ako magpapatawad sa araw na to. Hindi siya ganon. Kundi makikita natin ang pagpapatawad, ito po ay unlimited. Unlimited provision na binibigay natin sa mga taong nakapanakit sa atin. At tawag dito, kung paano kasi natin nare-receive yung pagpapatawad ng Panginoon, ganun tayo nakakapagpatawad din, unlimited. Kasi ang Panginoon, unlimited siya magpatawad eh. Pero hindi po ibig sabihin nun na dahil sa unlimited ang Diyos magpatawad ay talagang pagkakasala ka naman. Hindi po yun ang ina-encourage natin. Ang ina-encourage natin dito, dahil sa nakaka-receive ka ng pagpapatawad ng Panginoon, ganun ka nakakapagpatawad sa mga kapatid mo. Hindi sa pagko-compute na, ay Lord, itong tao na to, pikang-pika na ako dito, or kuwang-kuha nito yung inis ko, Lord. Pero kasi Lord, nakapagpatawad na ako ngayong araw na to eh. Kaya baka bukas na lang kayo makikita ng taong na to. Paano kung 3 beses kailangan mong ibigay yung pagpapatawad mo sa araw na yun? Paano na yung computation mo sa 70 times 7? Di, paano na? Wala na. Kasi, halimbawa, sa linggo na to, Lord, kotang-kota na tong tao na to sa akin. Nabigay ko na. Di ba? At twice na ako mapatawad sa araw na to. Kasi yung ibang araw baka wala na akong matira. Hindi siya ganon. Kundi, ataw dito, unlimited. Di ba mahilig tayo sa mga unlimited rice, unlimited drinks, unlimited ano. Pero yung forgiveness din, we should give unlimited. Talagang binibigay natin to
ng malaya kasi araw-araw din naman natin natatanggap ang pagpapatawad ng Panginoon eh. Actually, hindi lang araw-araw kundi ilang beses sa isang araw ka magkasala. Ilang beses kang nakaka-receive ng pagpapatawad ng Panginoong Hesukristo. 'Di ba? Unlimited. So you need to forgive. Ito pong reflection natin sa discussion question natin dito, isesend ko po ito mamaya. Pwede kayong sumagot during the week or during the weekend. Dito po sa mga binigay na example ng Panginoon, paano ka magpatawad at paano ka magtiwala sa Diyos sa kagalingan mo. At paano mo naman matulungan ang iba sa number 4 na magpatawad din sila para makareceive sila ng kagalingan. Kasi hindi po tayo dito, nag-aaral tayo dito para din tayo ay una ang maka-experience, pero ma-influensyan din natin yung mga mahal natin sa buhay, hindi lang sa pagsasabi na magpatawad ka, kundi nade-demonstrate natin sa kanila ganito yung klase ng pagpapatawad na sinasabi natin. Di ba po? Kasi again, hindi natin hawak yung mga taong nakakapanakit sa atin. Gusto man nila o hindi, makakasakit at makakasakit sila. Tayo din, gusto man natin o hindi, makakapanakit at makakapanakit tayo. Pero once na nakausap ka ng Panginoon, kausapin mo yung tao na yon. Nasaktan ka ba, kapatid, nasaktan ba kita sa ganitong aspeto ng aking pagsasalita? Ako po dati nung bago ko manampalataya, hindi ako aware dito. Alam na alam yan nila Ate Linda, nila Ate Agnes. Hindi ako best examples dito sa ano. Kasi every time and then, dahil sa matabil yung dila ko, meron ako nasasabi. Pero nung naliliwanagan na ako ng Panginoon doon, kahit mahirap sa aking magpakumbaba na i-approach ang mga tao, natututunan ko na masakit ba yung nasabi ko? Parang ganun. At humihingi din ng kapatawaran sa kanila. So, dito po makita natin na talagang we need to forgive. Forgive and be healed. Paano magpatawad? Itinuro na po sa atin. Just as Christ forgive you, you need to forgive. So, pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Marami pong salamat sa ating pag-aaral.